Isang gabi nang hindi sinasadyang pagkakamali ang sumira sa perpektong buhay ni Maya Limson. Nagising na lamang siyang walang alaala sa tabi ng isang misteryosong lalaki. Dahilan upang makansela ang kanyang kasal. Itakwil siya ng sariling pamilya at matapon sa kangkungan ang kanyang mga pangarap. Ngunit ang totoong pambihirang pagsubok ay dumating pagkalipas ng 9 na buwan. Isinilang niya ang 6 na matatalino at makukulit na sanggol. Makalipas ang 5 taon, nagsumikap si Maya bilang isang solong ina habang itinatagong kanyang sextuplets. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Nang makakuha siya ng trabaho bilang personal assistant ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa, si Lance De Silva. Ang lalaking hindi lang pala ang bago niyang boss, kundi ang tito ng kanyang ex-fiancé at ang mismong lalaking nakasama niya sa nakalipas na 5 taon. Ano ang gagawin ni Maya kung ang malamig at makapangyarihang bilyonaryo ay pilit na nananaliksik sa kanyang nakaraan? Paano niya may tatago ang 6 na batang nagtataglay ng eksaktong muka at katalinuhan ni Lance? At ano ang mangyayari kapag nalaman ng bilyonaryo ang katotohanan at alukin siya ng isang kasal na mahirap tanggihan? Isang kwento ng pag-ibig, pamilya at sikretong magpapabago sa kanilang mga buhay. Napakalakas ng lagaslas ng musika sa loob ng eksklusibong VIP lounge ng isang sikat na 5 bituing hotel sa gitna ng lungsod. Ang makukulay na ilaw na sumasayaw sa paligid ay sapat na upang makasilaw. Ngunit kay Maya Limson, ang buong kapaligiran ay tila isang malabo at malaking panaginip lamang. Nakaupo siya sa isang sulok na pabilog na leather sofa. Hawak ang isang baso ng simpleng fruit juice habang pinanunood ang kanyang stepsister na si Bianca. Masayang masaya ito habang nakikipagsayawan sa kanilang mga kaibigan sa gitna ng dance floor. Yun ang baccalaureate party na inorganisa ng kanyang pamilya at ni Bianca. Isang huling gabi ng saya at kalayaan. Ilang araw bagong nakatakda niyang kasal kay Gerald De Silva, ang tagapagmana ng isa sa mga kilalang pamilya sa mundo ng negosyo. "Maya, bakit nakaupo ka lang dyan?" Maarteng sigaw ni Bianca habang patakbong lumalapit sa kanya. May bitbit na 2 baso ng espesyal na cocktail na may matingkad na kulay rosas. "Huling gabi mo na ito na pagiging single at malaya. Mula sa 1 linggo, Mrs. De Silva ka na. Inumin mo to. Ginawa to ng bartender para lang sa bride-to-be." Ngumiti ng bahagya si Maya, bagamat may konting pag-aalilangan sa kanyang dibdib. Kailanman hindi siya naging mahilig sa alak. Ngunit ayaw niya sirain ang magandang mood ng kanyang kapatid-kapatiran. "Salamat, Bianca. Pero medyo kumikirot ng ulo ko. Baka pwedeng umuwi na rin ako ng maaga." "Ano ka ba naman, Maya? Minsan lang ito." "Sige na, inumin mo na to. Para naman makasama ka sa toast naming lahat." Pilit ni Bianca sabay abot ng baso sa kanya. Upang hindi na mapahaba ng usapan, tinanggap ni Maya ang baso at ininom ang laman noon. Ang lasa ay matamis na may konting pahabol na pait sa dulo ng kanyang lalamunan. Ngunit pagkaraan lamang ng 5 minuto, naramdaman ni Maya ang hindi karaniwang pag-iinit ng kanyang buong katawan. Ang dati bahagyang kirot sa ulo ay pinalitan ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga talukap ay naging napakabigat at ang kanyang mga binti ay tuluyang nawalan ng lakas para buhatin ang sarili. "Bianca, parang hindi maganda yung pakiramdam ko," bulong ni Maya. Ngunit ang kanyang boses ay tila napakahina at nawala na sa ingay ng paligid. Isang lalaking nakasuot na may hawak na susi ang lumapit sa kanya. Isang staff ng hotel na tila inatasan para alalayan siya. "Miss Limson, dadaling ka na po namin sa inyong kwarto para makapagpahinga," marahang sabi ng lalaki.
Wala nang lakas si Maya para tumanggi o magtanong pa. Ang huling naalala ng kanyang isip bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang malamig na hangin sa loob ng elevator at ang tunog ng pagbukas ng pinto ng isang suite sa pinakatuktok na palapag. Nang magdilat ng mata si Maya kinabukasan, isang nangingibabaw at nakakatuling katahimikan ang sumalubong sa kanya. Lumalagos ang matinding liwanag ng araw sa gitna ng mamahaling kurtinang sutla. Malawak ang silid, napakalaki ng kama at amoy ng isang napakamacho at mamahaling perfume ang humahalimuyak sa buong silid. Napakunot ang noo ni Maya habang dahan-dahan na bumabangon. Napahawak siya sa kanyang ulo na tila pinuputol sa matinding kirot. Ngunit ang munting sakit ng ulo ay tuluyang napalitan ng matinding takot at panginginig ng lingunin niya ang kanyang katabi. Isang matangkad, malapad ang balikat at matipunong pangangatawang lalaki ang nakadapa doon. Napaibabaw ang kumot sa gitna ng bewang nito habang natutulog at nakatalikod sa kanya. Visible ang bakat ng muscular nitong likod. Nalaki ang mga mata ni Maya. Napatingin siya sa ilalim ng kumot at napasinghap nang maunawaan na wala siyang suot na kahit na ano. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa makapal na karpet sa sahig. Diyos ko, anong nangyari? Nanginginig ng bulong sa sarili. Pumait ang kanyang lalamunan at bumilis ang tibok ng kanyang puso sa labis na panik. Hindi niya nahinintay na magising ang lalaki. Puno ng takot at panginginig na mabilis na pinulot ni Maya ang kanyang mga damit sa sahig. Nang mamadaling sinuot ang mga yon kahit na baliktad ang ilan. At pilit na itinago ang mga marka sa kanyang leeg. Walang lingon likod siya na tumakbo palabas ng silid at patago na gumamit ng service stairs ng hotel upang makalabas nang hindi napapansin ng sino man. Ang tanging nasa isip lamang niya ay makauwi at umaasang mailigtas pa niya ang kanyang dangal, ang kanyang kasal at ang kanyang hinaharap. Ngunit ang pag-asa niyang iyon ay mabilis na nawasak. Pagkarating niya sa malaking gate ng mansyon ng pamilya Limson, hindi si Gerald na may pag-aalala ang naghihintay sa kanya. Sa halip, ang galit na mukha ng kanyang ama at ang umiiyak, ngunit may lihim na ngisi sa labi na si Bianca ang sumalubong sa kanya sa sala. Isang pambungad na sampal ang lumapat sa pisngi ni Maya mula sa kanyang ama pagkapasok pa lamang niya sa pintuan. Walang hiya ka, Maya! Galit na sigaw ng kanyang ama. Namumulang mukha nito habang tinuturo siya. Inilagay mo sa kahihiyan ng pamilyang ito. Saan ka galing kagabi? Bumagsak si Maya sa sahig. Hawak ang namumulang pisngi. Papa, patawarin niyo ako. Hindi ko po alam ang nangyari. Nilagyan yata nila ng gamot ang inumin ko. Huwag ka na magsinungaling, Maya! Singit ni Bianca habang kunwaring nagpupunas ng luha. Nakita ka ng mga tao. Heto, tingnan mong ginawa mo kay Gerald. Inihagis ng kanyang ama sa kanyang harapan ang isang bundle ng mga litrato. Nang tignan niyo ni Maya, lalong nanghinang kanyang buong katawan. Mga kuha yon sa hallway ng hotel. Malinaw na nakikita ang kanyang muka habang nakakapit at pumasok sa silid ng isang lalaki sa kalagitnaan ng gabi. Nakarating na to sa pamilyang De Silva. Kansilado ng kasal ninyo ni Gerald. Malamig na pahayag ng kanyang ama. Wala ni katiting na awa sa mga mata. Mula sa araw na ito, wala ka ng ama at wala ka ng pamilya. Umalis ka sa bahay na ito at huwag na huwag ka nang babalik kahit na kailan. Papa, pakinggan niyo po muna ako. Pakiusap. Nagmamakaawa ni Maya habang lumuluhat na kaluhod, ngunit itinulak na lamang siya ng mga gwardya palabas ng gate kasamang iilang gamit na inihagis mula sa kanyang kwarto. Habang nakatayo sa ilalim ng umuulang langit, nanginginig at walang mapuntahan, nare-realize ni Maya na sa loob lamang ng isang gabi, ang dating hinaharap na puno ng pangarap at pag-ibig ay tuluyan na naglaho at naging abong mabilis na hinangin ng tadhana. Naging isang napakadilim na bangungot para kay Maya ang mga sumunod na buwan
Pagkatapos ng gabing iyon, mula sa pagiging isang respetadong dalaga at nakatakdang ikasal sa isang mayaman at kilalang pamilya, bumagsak siya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nawala sa kanyang pamilya, ang pangarap na kasal at ang dangal na maingat niyang inalagaan sa loob ng maraming taon. Sa kabutihang palad, hindi siya tuluyang pinabayaan ng kanyang matalik na kaibigan na si Leia. Si Leia ang nagpatuloy sa kanya sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa isang tahimik na bayan sa probinsya, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan at ng pamilyang Limson. Kakayanin mo to, Maya. Palagi ang paalala sa kanya ni Leia habang pinagsisilbihan siya ng mainit na sopas. Makakabangon ka rin. Ang mahalaga ngayon, makapagsimula ka ulit. Ngunit hindi pa doon natatapos ang mga pagsubok at sorpresa ng tadhana. Ilang buwan pagkatapos ng insidente, napansin ni Maya ang hindi karaniwang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo sa umaga, mabilis mapagod at sensitive ang kanyang pangamoy sa mga simpleng pagkain. Sa tulong ni Leia, nagpasya siyang magpatingin sa isang maliit na klinika sa bayan. Habang nakahiga si Maya sa examination bed para sa kanyang ultrasound, nakatitig ang doktor sa monitor habang dahan-dahan na iginalaw ang probe sa kanyang tiyan. Maya-maya pa, kumunot ang noon ng doktor bago pinalitan ng labis na pagkagulat ang mukha nito. Dok, may problema po ba? Kaba at nanginginig na tanong ni Maya habang nakahawak sa kamay ni Leia. Umiling ang doktor at napatingin sa kanya na may halong manghangiti at pagtataka. Walang problema, Iha, pero kailangan mo maghanda dahil hindi lang isa ang fetus na nakikita ko dito. Dalawa po? Tanong ni Leia. Hindi, sagot ng doktor habang tinuturo ang mga tuldok sa screen. 1, 2, 3, 4, 5 at 6. 6 ang baby mo, Maya. 6 Tila humitong ikot ang mundo ni Maya. 6? 6 na sanggol mula sa isang gabi ng pagkakamali, kasamang lalaking hindi niya man lang kilala o nakita ang muka. Naging lubhang maselan ang pagdadalang tao ni Maya. Sa tulong ng tamang pag-aalaga at sakripisyo, ligtas na naisilang ni Maya pagkaraan ng 7.5 buwan ang 6 na sanggol sa pamamagitan ng isang maselang operasyon. 3 lalaki at 3 babae. Sina Ethan, Liam, Alexander, Sofia, Chloe at Caleb. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa kabila ng hirap ng buhay, bilang isang solong ina sa probinsya, ang 6 na batang naging pinakamalaking biyaya at liwanag sa buhay ni Maya. Ngunit hindi lang sila karaniwang mga bata. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay na nakakamanghang katalinuhan at natatanging kakayahan kahit nasa murang edad pa lamang. Si Ethan, ang panganay sa 6 ay may angking talento sa teknolohiya at mga computer. Sa edad na 5 taon, kaya niya nang ayusin at i-program ang mga lumang gadget na nakikita sa bahay. Si Liam naman ay isang mathematical genius. Kaya niya magkwenta ng komplikadong mga numero sa kanyang isip sa loob lamang ng ilang segundo nang hindi gumagamit ng papel o calculator. Si Alexander, ang tumatayong leader ng magkakapatid. Disiplinado, matalino sa estratehiya at may likas na otoridad at karisma na madalas kinamanghaan ng mga katandaan sa kanilang nayon. Si Sofia ay napakahusay sa sining at wika. Kaya niya nang magsalita ng 3 magkakaibang wika at gumuhit ng mga obra na tila gawa ng isang profesional na pintor. Si Chloe ay biyaya ng tinatawag na photographic memory. Isang beses niya lang mabasa o makita ang isang pahina ng libro. Kabisado niya na ito ng buong buo. At si Caleb, ang pinakabunso, ay may napakataas na emotional intelligence. Kaya niyang mabasa ang tunay na emosyon at intensyon ng sinumang tao na nakakausap nila. Isang hapon, habang nakaupo si Maya sa lumang sofa at nag-aayos ng mga resibo para sa kanilang buwanang gastusin, lumapit si Chloe at umupo sa kanyang kandungan.
Sumunod din ang 5 kapatid nito at pinalibutan ang kanilang ina. "Mommy?" marahang tanong ni Chloe habang nakatingin sa mga mata ng ina. "Bakit po wala kaming daddy? Katulad ng mga klase namin sa kindergarten." Napatigil si Maya sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa 6 na pares ng malalaking mata na nakatitig sa kanya na may labis na kuryosidad. Ang itsura ng mga bata, ang hugis ng kanilang muka at matatalim na mata ay palagi nagpapaalala sa kanya sa lalaking hindi niya nakilala. Pilit nang ngumiti si Maya at hinaplos ang buhok ng anak. "Ang daddy niyo ay isang napakasipag at importanteng taong nagtatrabaho sa isang napakalayong lugar. Pero huwag kayong mag-alala ha, gagawin ni Mommy ang lahat para maibigay sa inyo ang magandang buhay." "Huwag kang mag-alala, Mommy," singit ni Alexander sabay hawak sa kamay ng ina. "Kapag lumaki kami mag-aalaga at magtatanggol sa'yo." Naiyak sa labis ni emosyon si Maya at niyakap na mahigpit ang 6 na anak. Alam niyang lumalaki ng mga bata at lumalaki rin ang kanilang mga pangangailangan sa paaralan at buhay. Kailangan niya ng mas malaking kita. Nang gabing iyon, habang naghahanap ng trabaho sa internet gamit ang lumang laptop, nakakita si Maya ng isang hiring advertisement. Executive Assistant to the CEO sa De Silva Financial Group sa lungsod. Isang posisyon na nag-aalok ng napakataas na pasahod. Inihanda ni Maya ang kanyang resume. Handa na siyang magbalik sa lungsod para sa kinabukasan ng kanyang 6 na anak. Nang hindi nalalamang ang papasukin niyang pinto ay ang mismong pinto ng kanyang nakaraan. Maagang nagising si Maya upang hinda ang 6 na bata bago siya lumuwas patungo sa lungsod para sa kanyang job interview sa De Silva Financial Group. Sa tulong ni Leia na pumayag na magbantay na muna sa magkakapatid, naisuot ni Maya ang kanyang pinakapormal na kasuotan. Isang simpleng itim na blazer, pencil skirt at isang paris ng malalaking salamin sa mata na halos tumakip sa kalahati ng kanyang muka. Nais niya na magmukhang professional at malayo sa simpleng dalagang probinsyana na nakilala ng marami 5 taon na nakakaraan. "Mommy, galingan niyo po sa interview ah!" Nakangiting sabi ni Sofia habang inaayos ang kurbata ng suot niyang laruan sa kapatid. "Kapag tinanong kanila may hirap na math questions, sabihan mo ko't magsasagot para sa'yo." Seryosong hirit naman ni Liam habang nakatitig sa mga numero sa kanyang workbook. Natawa ng bahagya si Maya at isa-isang hinalikan sa noo ang 6 na anak. "Maging mabait kayo kay Tita Leia ha? Babalik agad si Mommy pagkatapos ng interview." Habang nakasakay sa bus patungong Central Business District, hindi mapakali ang dibdib ni Maya. Ang pangalang De Silva ay palaging nagdudulot ng kaba sa kanyang sistema. Iyon ang apelyido ng kanyang ex-fiancé na si Gerald. Ngunit pinalakas niyang kanyang loob sa pag-iisip na napakalaking korporasyon ng De Silva Financial Group. Libo-libo ang empleyado doon at halos mahirap nang mag-cruise ang landas nila ng kanyang nakaraan. Pagkarating sa napakataas at gawa sa makintab na salamin na gusali ng kumpanya, agad na humanga si Maya sa kaayusan at karangyaan ng lugar. Matagumpay niyang naipasa ang mga paunang pagsusulit sa human resources dahil sa kanyang angking talino at galing sa organisasyon. "Napakataas ng score mo sa aptitude test, Miss Limson," nakangiting pahayag ng HR manager. "Dahil dyan, agad ka naming idediretso sa final interview kasamang ating Chief Executive Officer. Siya ang mismong pipili kung sino ang magiging executive assistant niya." Ibinaba ni Maya ang kanyang tingin habang sumusunod sa HR manager patungo sa private elevator na diretso sa ika-50 palapag, ang top floor kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO. Bumukas ang pinto ng elevator sa isang malawak at napakatahimik na hallway na may makapal na carpet. Sa dulo ay ang 2 malalaking pinto na gawa sa mahogany wood. Tumuktok ang HR manager at dahan-dahang binuksan ang pinto. "Sir, narito na po ang top candidate para sa executive assistant position, si Miss Maya Limson."
Pumasok si Maya habang nakayuko ng bahagya bilang paggalang. Magandang umaga po, sir. Leave us. Malamig at garalgal na boses mula sa kabilang dulo ng silidang nagpatahimik sa paligid. Bumigat ang hangin sa loob ng malaking opisina. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang paningin mula sa makinang nasahig patungo sa malaking glass desk. Sa tapat ng napakalawak na bintana, tumayo ang lalaking nakaupo doon at humarap sa kanya. Tumigil ang ikot ng mundo ni Maya. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naglaho at pinalitan ng matinding lamig. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kung hindi si Lance De Silva. Si Lance ang pinakakinatatakutan at pinakarespetadong bilyonaryo sa industriya ng pananalapi, ang tito ng kanyang ex-fiancé na si Gerald at ang mismong lalaking nakasama niya sa kama sa hotel room 5 taon nang nakakaraan. Walang duda si Maya dahil kahit na 5 taon nang nakalipas, ang matalim nitong mga mata, matangkad na tindig at matapang na anyo na muka ay nakatatak pa rin sa kanyang isip. Good morning, Miss Limson. Muling bati ni Lance. Ang boses nito ay tulad ng isang maotoridad na utos habang nakatitig ng matalim sa kanyang mga mata. Good morning, Mr. De Silva. Halos mawala ng boses na sagot ni Maya habang pinipilit na wag manginig ang kanyang mga binti. Naisipan niyang tumakbo palabas, ngunit tila na pa akong kanyang mga paa sa sahig. Dahan-dahan na lumabas si Lance mula sa likod ng kanyang mesa at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Maya. Bawat takbang ng mamahaling leather shoes nito ay nagdudulot ng lakas ng kabog sa dibdib ng dalaga. Huminto si Lance. Ilang pulgada lamang ang distansya mula sa kanya. Dahilan upang maamoy ni Maya ang pamilyar at mamahaling pabango na nasinghot niya noong gabing iyon. Bahagyang itinagilid ni Lance ang kanyang ulo. Sinusuring mukha ni Maya sa likod ng malalaking salamin nito. 5 taon ang hinahanap ni Lance, ang misteryosong babaeng nawala sa kanyang silid pagkatapos ng gabing yun. Ang babaeng nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang alaala at nagpabago sa kanyang pananaw. Maya Limson, para ang pagbigkas ni Lance sa kanyang pangalan. May kakaiba sa'yo na, tila napakapamilyar. Nakilala na ba kita noon? Napaatras ng kaunti si Maya. Pinipilit na panatilihing formal ang kanyang boses kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi po, Mr. De Silva. Ngayon lang po tayo nagkaharap. Isang munting ngiti na may halong duda ang lumitaw sa mga labi ni Lance. Is that so? Kung ganun, sana'y handa ka sa trabahong ito, Miss Limson. Ayoko sa mga tao na mabagal kumilos. At higit sa lahat, ayoko sa mga tao na may tinatagong lihim sa akin. Napatitig si Maya sa mga mata ng bilyonaryo. Nararamdaman niya, pumasok siya sa guhit ng tagpo kung saan anumang oras ay pwede siyang mabulgar. Ngunit wala na siyang maaring pabalik dahil ang kanyang 6 na anak ang nakataya sa bawat takbang na kanyang gagawin. Mabilis na lumipas ang unang 3 linggo ng pagtatrabaho ni Maya sa De Silva Financial Group. Naging napakasipag at professional niya upang hindi magkaroon ng dahilan si Lance De Silva na mag-imbestiga sa kanyang personal na buhay. Sanay si Maya sa mabilisang pagkilos at organisado dahil na rin sa pag-alaga sa 6 na bata. Kaya naman mabilis niyang nakuha ang tiwala ni Lance pagdating sa mga usaping pambisnes. Ngunit hindi naging madali ang buhay empleyado para sa kanya. Araw-araw ay kailangan niyang bumiyahe ng maaga mula sa maliit nilang apartment at umuwi ng gabi upang asikasuhin ang 6 na makukulit at matatalinong anak. Isang araw ng Biyernes, nagkaroon ng biglang emergency meeting ang board of directors dahil sa isang malaking merger deal. Miss Limson, kailangan nating matapos ang mga dokumentong ito ngayong gabi. Malamig ngunit seryosong utos ni Lance habang mabilis na naglalakad pabalik sa kanyang executive room. Mag-overtime tayo. Nalaglag ang puso ni Maya.
Pero Mr. De Silva, kailangan ko pong umuwi ng maaga ngayon. Ibabudget natin ang oras, Miss Limson. Binabayaran kita ng doble para sa mga ganitong sitwasyon. Walang alinlangan na puto ni Lance sa kanyang salita bago pumasok sa opisina. Bagsak ang balikat na tinawagan ni Maya si Leia upang magpasa sa mga bata, ngunit hindi sumasagot ang kaibigan dahil nagkaroon din ito ng emergency sa probinsya. Walang nagawa si Maya kundi tawagan ang home phone at kausapin ang panganay na si Ethan. Ethan, anak, Mommy has to stay at work late tonight. Pakipindot ang alarm clock ng pinto't huwag kayong lalabas ng bahay ha. Kakainin niyo lang yung niluto kong pagkain sa refrigerator. Nag-aalalang habili ni Maya. Don't worry, Mommy. We can take care of ourselves. Sagot ng 5 taong gulang na si Ethan sa kabilang linya. Ngunit pagkababa ng telepono, nagtipon-tipon ng 6 na bata sa sala. Ayaw nilang nakikitang napapagod at nahihirapan ang kanilang ina. Masyadong masama ang boss ni Mommy. Palagi na lang siyang pinagtatrabaho ng gabi. Reklamo ni Chloe habang nakalabi. Gusto kong makita kung sino yung boss niyan. Seryosong sabi ni Alexander habang nakakrus sa mga bisig. Sumilay ang isang nakatagong ngiti sa mukha ng napakatalinong si Ethan. I can find out. Let me access Mommy's office network. Gamit ang kanyang maliit na laptop, mabilis na pumasok si Ethan sa pampublikong Wi-Fi IP ng De Silva Financial Tower. Sa loob lamang ng 10 minuto, nahack ni Ethan ang security floor map at natukoy ang eksaktong kinaroroonan ng opisina ng CEO sa 50th floor. Nahanap ko na, sabi ni Ethan. Nasa De Silva Tower siya sa Makati. Sumakay tayo ng taxi gamit ang ipon natin. Ako nang magbabayad, presenta ni Liam habang binibilang ang kanyang allowance money sa alkansya. Kasyang-kasya na to pambayad sa pamasahe. Dahil sa pinagsama-samang galing at determinasyon ng 6 na bata, matagumpay silang nakalabas ng bahay, nakapagpara ng van, taxi at nakarating sa mismong entrada ng De Silva Financial Tower. Dahil sa taglay na karisma at kakayahan ni Alexander at Chloe, nalinlangin ng mga gwardya sa reception desk sa pamamagitan ng pagkukunwaring mga VIP young guest. Nakapasok ang 6 na bata sa private executive elevator. Sa 50th floor, nasa kalagitnaan si Lance at Maya ng isang napakaseryosong talakayan tungkol sa kontrata nang biglang tumunog ang alarm ng private floor doors. May nakapasok sa executive floor? Nakakunot noon na tanong ni Lance. Tumayo siya upang tignan ang security panel. Bago pa man makatayo si Maya para suriin yon, biglang bumukas ang malaking pinto ng opisina ni Lance. Pumasok ang 6 na maliliit na bata. Lahat sila ay maayos ang ayos. Ang 3 lalaki ay nakasuot ng maliliit na polo at suspenders, habang ang 3 babae ay nakasuot ng simpleng dresses. Nalaglag ang mga papel na hawak ni Maya. Tila tumigil ang kanyang paghinga. Mga anak? Paano kayo nakarating dito? Napatingin si Lance sa 6 na bata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natigilan ang makapangyarihang bilyonaryo. Ang kanyang matalas na paningin ay napako sa bawat mukha ng mga batang nakatayo sa kanyang harapan. Ang hugis ng panga ni Ethan, ang matatalim na mata ni Alexander, ang matangos na ilong ni Liam, at ang kakaibang aura ng 3 batang babae. Lahat ng iyon ay parang nakaharap siya sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Dahan-dahan na humakbang si Lance papalapit sa mga bata. Napatingin siya kay Maya na ngayon ay namumutla na at halatang nanginginig sa matinding takot. Maya, mababa't garagal na tanong ni Lance habang nakatitig sa 6 na bata. Sino mga batang ito? At bakit hawak nila ang mukha ko? Naging napakabigat ng hangin sa loob ng napakalawak na opisina ng CEO. Nakatayo si Lance sa harap ng 6 na bata habang ang kanyang matalas at malamig na mga mata ay paulit-ulit na lumilipat mula sa mga ito patungo kay Maya. Si Maya ay nakasandal sa gilid ng mesa.
Tila nanlalambot at walang masabi. Ang kanyang pinakatatagong lihim, ang pinakaingat-ingatang regalo sa kanyang buhay ay nakatayo na ngayon sa mismong harapan ng lalaki na pilit niyang iniiwasan. Mommy, siya po bang masamang boss na nagpapatrabaho sa ng gabi? Tanong ni Chloe habang nakaturo ang maliit nitong daliri kay Lance. Chloe, huwag kang mag-alala, sagot ni Alexander habang humakbang sa harap ng kanyang mga kapatid upang protektahan sila. Tumingin siya ng matapang sa mga mata ni Lance. Hindi kami natatakot sa iyo, mister! Napangiti ng bahagya si Lance sa inaasal ng bata. Ang katapangan at paraan ng pagtayo ni Alexander ay eksaktong katulad ng sa kanya noong bata pa siya. Ngunit mabilis na pinalitan ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha bago humarap muli kay Maya. Miss Limson, pumasok ka sa loob ng aking private lounge. Ngayon din, utos ni Lance sa baritonong boses bago tumingin sa kanyang sekretarya sa intercom. Pakiasikaso na muna ang 6 na batang ito sa receiving area. Bigyan niyo sila ng merienda at ng mga laruan. Nang makapasok na sina Maya at Lance, sa loob ng pribadong silid, mabilis na sinara ni Lance ang pinto. Sino nga man ang mga batang yan, Maya? Diretsahang tanong ni Lance. Nag-iwan ng tingin si Maya habang pilit na pinatitigas ang kanyang loob. Ako lang pong nagpapalaki sa kanila, Mr. De Silva. Nakipaghiwalay na po ako sa ama nila. 5 taon na ang nakakaraan. Wala silang ama. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, sigaw ni Lance. Bagamat pilit niyang pinapababa ang boses upang hindi marinig sa labas. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ito sa magkabilang balikat. 5 taon nang nakakaraan. Sa hotel room. Nawala ka na parang bula. Isang gabi lang yun, Maya. At ngayon, nagpakita ka. Kasamang 6 na batang nagtataglay ng aking muka at dugo. Hindi yun totoo. Nagkakamali ka. Pilit na pagtanggi ni Maya habang lumuluha. Takot na takot siya at baka gamitin ng makapangyarihang bilyonaryo ang yaman nito upang agawin sa kanya ang 6 na anak. Wala nang sinayang na oras si Lance. Agad siyang tumawag sa kanyang personal na doktor mula sa pinakamalaking ospital na pagmamay-ari din ng pamilyang De Silva. Sa loob lamang ng kalahating oras, mabilis na nakakuha ng DNA sample ang doktor mula kay Lance at sa 6 na bata sa pamamagitan ng mabilis na swab test. 4 na oras na ang lumipas habang naghihintay sila sa opisina. Walang sinuman na nagsasalita kay Maya at Lance habang ang 6 na bata ay masayang naglalaro ng puzzles at nagbabasa sa receiving area. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor dalang isang selyadong sobre. Inabot nito yon kay Lance bago tahimik na lumabas. Dahan-dahan na binuksan ni Lance ang dokumento. Ang mga salita sa ibaba ng resulta ay malinaw pa sa sikat ng araw. Probability of paternity, 99.99%. Nanghina si Maya at napaupo sa sofa habang tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Pakiusap, Lance. Huwag mo silang kukunin sa akin. Sila lang ang meron ako. Gagawin ko lahat. Huwag mo lang ilalayo yung mga anak ko. Nilapitan siya ni Lance. Ngunit sa halip na galit o pagiging malamig, lumuhod ang bilyonaryo sa kanyang harapan at marahang hinawakan ang nanginginig niyang mga kamay. 5 taon mo silang itinago sa akin, Maya. Marahang sabi ni Lance, may halong lambing at matinding pananagutan sa kanyang boses. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Ngunit, hindi ko rin hahayaan na lumaki ang mga anak ko na walang ama o magtago sa maliliit na kwarto habang ako ay nabubuhay sa karangyaan. Napatitig si Maya sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Lance sa kanyang mga mata nang may matinding determinasyon. Magpapakasal tayo, Maya. Lilipat kayo ng mga bata sa mansyon ko. Pananagutan ko kayo ng mga anak ko, maging ang pangalan at dagal na nawala sa'yo 5 taon na nakakaraan. Dahil sa gabi na yon, ibabalik ko sa'yo bilang misis ng isang De Silva. Hindi naging madali para kay Maya ang pumasok sa isang kasunduan ng kasal kay Lance De Silva. Sa kabila ng mga pangako ng bilyonaryo, naprotektahan at panagutan sila, nanatili ang takot at pag-aalilangan sa kanyang puso. Para sa kanya,
ang mga De Silva ay kaugnay ng pait ng kanyang nakaraan, ng pagtataksil at ng pagkawala ng kanyang dating buhay. Ngunit alang-alang sa kinabukasan ng kanyang 6 na anak at sa kagustuhan na mabigyan sila ng kumpletong pamilya, pumayag siya sa kagustuhan ng lalaki. Sa loob lamang ng 3 araw, pagkatapos lumabas ng resulta ng DNA test, inayos ni Lance ang lahat ng kailangan upang ilipat si Maya at ang sextuplets sa kanyang napakalawak na mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa lungsod. Nang unang lumapag ang mga paa na magkapatid sa malaking entrada ng mansyon, napangangang mga to sa garbo ng paligid. May malawak na hardin, malaking swimming pool at silid-aklatan na puno ng libu-libong libro. "Mommy, dito na po ba tayo titira?" Manghang tanong ni Sofia habang nakatingin sa dambuhalang chandelier sa gitna ng bulwagan. "Oo, mga anak," marahang sagot ni Maya habang nakatayo sa tabi ni Lance. "Dito na kayo titira kasama ang daddy nyo." Sa mga unang linggo ng kanilang pamamalagi doon, nanatiling malamig at aloof si Maya kay Lance. Inaasahan niya na magiging isang formal at transaksyonal lamang ang kanilang ugnayan. Isang kasunduan sa papel para sa mga bata. Ngunit unti-unting pinatunayan ni Lance na mali ang kanyang mga hinala. Sa kabila ng napakaabalang schedule ng bilyonaryo bilang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, siguradong nakauwi si Lance bago magkaisais ng hapon ng araw-araw. Naglalaan siya ng oras upang makipagkilala at makipagpalagayan ng loob sa bawat isa sa 6 niyang anak. Napansin ni Maya kung paano patiently na tinuturuan nila si Ethan sa mas advanced na programming software sa kanyang study room. Binilhan din nito si Liam ng mga special encyclopedia at komplikadong math puzzles na mabilis naman na nasasagutan ng bata. Para kay Alexander, pumili si Lance ng isang mamahaling chessboard at gabi-gabi nitong tinuturuan ang anak sa mga estratehiya ng laro. Habang tuwang-tuwa namang pinagmamalaki ni Sophie ang kanyang bagong painting supplies at easel na niregalo ng ama, si Chloe ay binigyan ng napakaraming libro tungkol sa kasaysayan at siyensya na mabilis nitong kinakabisado, habang si Caleb naman ay madalas nitong karga-karga at kinakausap tungkol sa kung paano maging isang mabuting tao. Isang gabi, habang nakatayo si Maya sa pintuan ng kwarto ng mga bata, pinanood niya si Lance habang binabasahan ng bedtime story ang 6 na bata. Nakalapag ang 2 bata sa magkabila nitong braso habang ang 4 ay nakapalibot sa malaking kama. "Daddy, totoo po ba na ikaw ang pinakamayamang tao sa lungsod?" tanong ni Liam habang nakatingin sa ama. Ngumiti si Lance at hinaplos ang ulo ng anak. "Dati, nung wala pa kayo, akala ko rin mayaman na ako dahil sa pera. Pero nung dumating kayo at ang mommy nyo sa buhay ko, doon ko lang na-realize kung anong totoong kayamanan." Narinig ni Maya ang mga salitang yon at naramdaman niya ang matinding kabog sa kanyang dibdib. Nang makatulog na ang 6 na bata, dahan-dahan na lumabas si Lance sa kwarto't nadatnan si Maya na nakatayo sa hallway. "Hindi ka pa natutulog?" marahan na tanong ni Lance habang bumababa ang malamig nitong aura at pinapalitan ng malambot na tingin. "Pababa na ako," bulong ni Maya, ngunit bago siya makatalikod, hinawakan ni Lance ang kanyang kamay. "Maya, alam ko na mahirap para sa'yo na magtiwala ulit pagkatapos ng lahat na nangyari." Tapat na wika ni Lance habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Pero gusto kong malaman mo na hindi ko lang ginagawa to para sa mga bata. Ginagawa ko to dahil gusto ko na bumawi sa'yo. At dahil nung gabing yun, 5 taon nang nakakaraan, ikaw lang ang babae na hindi nawala sa isip ko." Napatitig si Maya sa maamong mukha ng milyonaryo. Sa mga sandaling yun, naramdaman niya ang purong galit at takot na natitira sa kanyang puso.
ay tuluyan ng natutunaw. Pinalitan ng isang matinding damdamin na matagal niya nang pinagkakait sa kanyang sarili. Mabilis na kumalat sa mataas na lipunan. Nang lungsod ang balitang nakatakda na ikasal ang pinakamayamang bilyonaryo na si Lance De Silva. Ngunit nang mabalitaan ng pamilya Limson at ng ex-fiancé ni Maya na si Gerald De Silva kung sinong napangasawa nito, tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang pagkatao. Isang hapon, habang formal na inihahanda ang mga huling detalye para sa kasal sa malaking mansyon, biglang dumating si Gerald kasamang ama ni Maya at ang stepsister nito na si Bianca. Galit na pumasok ang mga ito sa bulwagan pagkabukas ng pinto ng gwardya. "Tito Lance!" sigaw ni Gerald habang namumulang muka sa matinding galit. "Nababaliw ka na ba? Bakit mo pakakasalan ng babaeng yan? Isa siyang walang kwentang babae na nagtaksil sa akin at gumawa ng kahiyahiyang bagay 5 taon na nakakaraan." "Opo, Mr. De Silva," singit ng ama ni Maya. Wala ni katiting na alinlangan sa pananalita laban sa sariling anak. "Itinakwil na namin ang babaeng yan dahil sa kawalan nila ng dagal. Huwag mong hayaang sirain niyang pangalan ng mga De Silva." Nakatayo si Maya sa gilid ng hagdanan. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinipigilan ang panunumbalik na matinding pait at takot sa kanyang dibdib. Sa likod niya ay nakatago ang 6 na bata na tahimik ngunit matatalimang tingin sa mga bisita. Malamig na tumayo si Lance mula sa kanyang kinalalagyang sofa. Walang takot o pagkagulat sa kanyang mukha. Sa halip ang kanyang aura ay puno na nakamamatay na otoridad at galit. "Tapos na ba kayong magsalita?" Malamig at garagal na tanong ni Lance na nagpatahimik sa buong silid. Inihagis ni Lance ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table sa gitna ng silid. "Tignan yung mga dokumentong yan," utos ni Lance. Nag-alinlangan na kinuha ni Gerald ang folder at binuksan niyon. Naglalaman yon ng mga pribadong investigasyon, mga affidavit mula sa mga staff ng hotel 5 taon nang nakakaraan at ang malinaw na forensic report ng mga inuming inihanda sa baccalaureate party. 5 taon nang nakakaraan, Gerald, pahayag ni Lance habang nakatitig ng matalim sa kanila. "Hindi nagtaksil si Maya sa'yo. Pinalagyan ni Bianca ng patagong gamot ang inumin ni Maya upang sirain ang kasal ninyo at makuha ang atensyon mo at ang pamilya mo." Nalaking mga mata ni Bianca at napaatras ito sa matinding gulat. "Hindi totoo yan! Nagsisinungaling siya!" At ang lalaki na kasama ni Maya sa silid ng hotel nung gabi na yun, pagpapatuloy ni Lance habang nakatingin ng diretso kay Gerald, ay ako. Ako ang lalaki na kasama niya at ako ang tunay na ama ng 6 na batang kasama niya ngayon. Tila pinagsakluban ng langit at lupa sina Gerald at ang ama ni Maya. Hindi makapaniwalang mga to sa kanilang narinig. Dahil sa panlilinlang at paninirang puri na ginawa ninyo kay Maya, inihanda ako ng mga habla laban sa iyo, Bianca. Malamig na wika ni Lance. At para sa iyo, Gerald, simula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng lahat ng posisyon at shares sa De Silva Financial Group. Wala ni isang sintimo mula sa aking ari-arian ang mapupunta sa iyo. "Tito Lance, pakiusap," nagmamakaaw sigaw ni Gerald. Ngunit mabilis silang pinalibutan ng mga armadong security detail ng mansyon. "Ilabas niyo na sila," malamig na utos ni Lance. "At siguraduhin ninyo na hindi ni sila makakalapit kailanman sa asawa at sa mga anak ko." Nang mailabas ang pamilyang Limson at si Gerald, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Dahan-dahan na lumapit si Lance kay Maya na ngayon ay umiiyak sa labis na relief at emosyon. Hinawakan ni Lance ang mukha ni Maya at marahang pinunasan ang mga luha nito. "Sinabi ko sa iyo, Maya, ibabalik kong lahat na nang wala sa iyo. Wala nang makakasakit sa inyo ng mga anak natin kahit na kailan." Niyakap ni Maya ng mahigpit si Lance habang ang 6 na bata ay patakbo na lumapit at pinalibutan ang kanilang mga magulang sa isang mainit na family embrace. Dumating ang araw ng kasal ni Lance at Maya, isang kaganapang tinaguriang wedding of the century at naging pinaka
pinag-uusapang balita sa buong bansa. Isang napakalaki at eksklusibong katedral na pinalamutian ng libu-libong sariwang puting rosas at magagandang kristal ang naging saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Ang buong paligid ay puno ng emosyon at ligaya. Ang mga maimpluwensyang tao sa negosyo, politika at lipunan ay dumalo upang makisaya sa pagbabagong buhay ng bilyonaryong si Lance de Silva. Ngunit higit sa karangyaan ng paligid, ang pinakamagandang tanawin sa araw na yon ay ang pamilyang dahan-dahang nabuo mula sa isang pagkakamali. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at tumunog ang solemn na tugtog ng bridal march. Dahan-dahang naglakad si Maya sa mahabang aisle. Napakaganda niya sa suot niyang mamahaling white lace gown na may mahabang train na pinalamutian ng mga maliliit na diamante. Wala nang malalaking salamin na dating ginagamit niya upang magtago. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagniningning sa tunay na kaligayahan at pag-asa. Sa unahan ng altar, naghihintay ang pinakagwapong bilyonaryo na si Lance, nakasuot ng formal na itim na tuxedo. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang 6 nilang anak. Si Ethan, si Liam at Alexander ay pawang nakasuot ng maliliit ngunit napakagwapong tuxedo na katulad ng sa kanilang ama. Habang sina Sofia, Chloe at Caleb ay mukhang maliit na prinsesa sa kanilang magagandang matching white dresses. Nang marating ni Mia ang altar, inabot ni Lance ang kanyang kamay at dahan-dahang itinaas ang belo ng dalaga. May bahagyang basang bakat ng luha ng kaligayahan sa mata ng bilyonaryo. "Napakaganda mo, asawa ko," marahang bulong ni Lance sa kanya. Ngumiti si Maya habang hawak ang kamay ng lalaking nagpabago sa kanyang buhay. "Salamat sa pagdating sa buhay namin ni Lance." Nagsimula ang seremonya ng kasal at nang dumating ang sandali na magpapalitan ng vows, tinitigan ni Lance ng diretso sa mga mata si Maya. "Maya, 5 taon ang nakakaraan. Akala ko meron na ako ng lahat sa mundong ito dahil sa aking yaman at kapangyarihan. Ngunit nang mawala ka ng gabi na yon, naramdaman ko ang isang malaking kulang sa aking buhay." Pahayag ni Lance sa malamig ngunit punong-puno ng pagmamahal na boses. "Nang muli kitang makita, kasamang 6 nating mga anak, na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay ang makasama ka at ang maging ama ng mga anak natin. I promise to love you, protect you, and be the best father and husband for the rest of my life. Hindi ko nahayaan na mawala pa kayo sa piling ko." Lumuluha sa kaligayahan na sumagot si Maya. "Lance, nung mga panahon, pakiramdam ko tinapon ako ng mundo. Ang 6 na bata ang naging dahilan para magpatuloy ako. At nang dumating ka, pinadama mo sa amin kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang totoong tahanan. I promise to stay by your side through every challenge, joy, and success. Mamahalin kita, angat ng pamilya natin habang buhay." Pinalitan nila ang kanilang mga singsing habang ang 6 na bata ay masayang pumapalakpak mula sa gilid ng altar. "By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride," wika ng pari. Inabot ni Lance ang bewang ni Maya at marahang inilapit ito sa kanya para sa isang matamis at puno ng pagmamahal na halik. Nagsigawan at nagpalakpakan ang lahat ng bisita sa loob ng simbahan. Ang dating solong ina na nawalan ng lahat, pinalayas ng sariling pamilya sa piling ng kanyang bilyonaryong boss na siya palang ama ng kanyang mga anak. Niyakap ni Lance at Maya ang 6 na matatalino at makukulit na sextuplets sa gitna ng altar, isang simbolo ng panibago, masaya at perpekto simula ng kanilang buhay bilang pamilyang de Silva. 5 taon ang lumipas. Ang hangin sa hapon ay malamig at amoy ng mga sariwang bulaklak mula sa malawak na hardin ng masyon ng mga de Silva. Sa gitna ng malaking bakuran,
Naroon ang isang pasadyang 2 palapag na playhouse at isang pribadong laboratorio at mini library na pinatayo ni Lance para sa kanyang pambihirang 6 na anak. Sa loob ng study room, sa 3 palapag ng mansyon, nakatayo si Maya sa tabi ng malaking bintana habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. May bahay na siya ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa sa loob ng 5 taon. Ngunit hanggang ngayon, tuwing tinitignan niya ang kanyang pamilya, hindi pa rin siya makapaniwala sa lupit at tamis ng tadhana. Dahan-dahan na lumapit si Lance mula sa kanyang likuran. Ikinawit ng bilyonaryo ang kanyang mga bisig sa bewang ni Maya at iniyukayok ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Anong iniisip ng maganda kong misis? Marahan na bulong ni Lance, sabay halik sa kanyang pisngi. Ngumiti si Maya at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng kabiyak. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. 10 taong gulang na ang 6 na bata ngayon at tila mas lalo pa silang nagiging mabilis matuto kaysa sa atin. Natawa ng mahina si Lance. Kailanman hindi madaling maging ama ng 6tuplets na mas matalino pa sa karaniwang matanda. Pero wala na akong hihilingin pang iba. Napatingin ng dalawa sa ibaba sa malawak na damuhan kung saan naroon ang 10 taong gulang na ngayon ni sina Ethan, Liam, Alexander, Sofia, Chloe at Caleb. Si Ethan ay formal ng kinilala bilang pinakabatang cybersecurity consultant ng De Silva Group pagkatapos itong makabuo ng isang bagong encryption system para sa bangko. Sa kasalukuyan, abala ito sa pagkontrol ng isang customized drone habang tinuturo kay Liam ang flight algorithm nito. Si Liam naman na pumasok na sa high school level mathematics sa murang edad ay nakaupo sa bench habang mabibilis nagsosolve ng mga advanced calculus equations para sa kanyang pambansang kompetisyon sa susunod na buwan. Sa kabilang bahagi ng hardin, si Alexander ay nakasuot ng formal na polo habang seryosong nakikipag-usap sa pamamagitan ng tablet sa mga international board members ng Junior Leadership Program. Lumalaki ito ng eksaktong kopya ng kanyang ama. May likas na otoridad, karisma at matalas na isip sa negosyo. Samantalang si Sofia ay masayang nagpinta sa kanyang easel stand. Ang kanyang pinakabagong obra, isang malaking portrait ng kanilang buong pamilya, ay nakatakdang exhibit sa isang sikat na art gallery sa susunod na linggo. Sa tabi nito ay si Chloe na nagbabasa ng isang makapal na medical encyclopedia habang mabilis na kinakabisado ang bawat pahina gamit ang kanyang photographic memory. At ang pinakabunso na si Caleb na nakikipaglaro sa 3 malalaking golden retriever ng pamilya gamit ang kanyang natatanging emotional intelligence. Siya ang palagi nagpapakalma sa kanyang mga kapatid tuwing nagkakaroon ng mga to ng malilit na pagtatalo sa kanilang mga eksperimento. "Mommy! Daddy! Baba na kayo dito!" sigaw ni Sofia habang kumakaway sa kanila mula sa ibaba. "Kailangan na nating kumuha ng family picture bago lumubog ang araw." "Papunta na kami mga anak," ganting sigaw ni Lance. Tumingin si Lance kay Maya. May lihim at tapat na pagmamahal sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng asawa at hinawakan ito ng mahigpit. "Salamat Maya," tapat na wika ni Lance. "Salamat sa hindi pagsuko ng mga panahon na mag-isa ka lang. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang pamilya sa buong mundo." Napaluha si Maya sa labis na kagalakan at hinaplos ang mukha ng kanyang kabiyak. "Salamat din Lance. Dahil sa'yo, ang dating gabi ng pagkakamali ay naging pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Tinuruan mo kami na muling magtiwala at magmahal." Magkakahawak kamay na bumaba ang dalawa patungo sa hardin. Agad silang pinalibutan ng 6 na bata na puno ng tawa, yakap at ingay. Sa gitna ng paglubog ng araw at sa piling ng kanyang bilyonaryong boss na naging ama ng kanyang mga anak, alam ni Maya na natagpuan niya na ang kanyang forever, isang tahanang puno ng pag-ibig, tagumpay at walang hanggang kaligayahan. "Kumusta mahal kong mambabasa?
Salamat sa pagsama sa akin sa pagsubaybay sa kwento ng ating buhay teleserye na bida na si Maya at ng ating paboritong cold yet soft billionaire na si Lance. Aaminin ko, nung una medyo napahawak din ako sa aking ulo. Isang gabi ng pagkakamali, natanggalan ng kasal at tinakwil ng pamilya. At pagkatapos bumalik na may bitbit na 6 na sanggol. Sino mag-aakala ng isang simpleng gabi ng baccalaureate party ay magbubunga ng isang buong pambansang chess team ng matatalinong bata? Ngunit tulad ng nakita natin, minsan ang tadhana ay may napakalupit na paraan ng pagbibigay ng pinakamagandang biyaya. Si Maya na dating walang-wala ay naging misis ng isang trillionaire. At si Lance na akalang pera lang ang kailangan sa buhay ay natagpuan ang tunay na kayamanan sa ingay at gulo ng 6 niyang sextuplets. Mula sa pagtatago sa maliit na apartment hanggang sa paglalakad sa pinakamagandang altar. Napatunayan ng kwentong ito na walang pamilyang sobrang gulo para sa pag-ibig na totoong nakalaan. Sana'y nagustuhan mo ang biyaheng ito na puno ng kaba, kilig at gulo hanggang sa susunod nating kwento ng pag-ibig at pakiusap. Paki-double check ang mga iniinom nyo sa mga party dahil hindi lahat ng pagkakamali ay nagtatapos sa isang trillionaire boss. Hanggang sa muli, paalam.